Next, dito tayo sa part 6 at lagyan natin ng A para kung sakaling hindi matapos dito ay para meron part 6A, part 6B, part 6C or hanggang kailan natin matapos dahil maaaring aabutin tayo ng maraming minutes dito. Bali ganito, sabihin ko sa iyo na mas maganda na gagamit ka ng ballpen at papel dahil ipapagaya mo mismo sa kamay mo itong ginagawa ng kamay ko dahil minsan ang pagsusulat ng Arabic letter, ang Arabic ay kung panoorin mo akala mo madali lang, pero kapag ipapagawa mo sa kamay mo ay masasabi mo na may kahirapan pala, mahirap pala. Kaya mas maganda na ipagaya mo sa kamay mo itong ganito. Ganito. Kasi ipapaliwanag ko sa iyo, ipapakilala ko sa iyo yung mga letra ngayon, isa-isay natin kung ano yung magiging shape niya kapag sa Quran na. Bali, susulat natin ito ay mim. Wow! Isulat mo ha, mas maganda gayahin mo itong kamay ko, ganyan. Ito ay ha. Ha. Hindi yan ha. Yan ay ha. Pwede rin ganyan ang pagkakasulat mo, dipindi na yan sa'yo. Pwede rin ganyan. Yan. Maraming shape yan na makikita mo pagdating sa Quran. Next, ito ay lam alif. Yan, ipapagaya mo sa kamay mo ha. Ito ay hamza. Next, ano pa ba? Ito ay alif. Ra. Kapag may tuldok, zay. Luko-luko ha. Ulitin natin. Zay, ganyan, pareho lang. May tuldok, zay. Yung ganyan naman ay dal. Kapag may tuldok, zal. Yan. Next, itong ganyan, ipapagaya mo sa kamay mo ha. Yan ay sin. Kapag may tatlong tuldok, shin. Next, ito ay sod. Sod. Kapag may tuldok na sod ay magiging bod. Ito ay bod. Next, ito ay po. Kapag may tuldok, zo. Ito ay ain. Ain. Kapag may tuldok, ghain. Yan, ipapagaya mo sa kamay mo talaga yan para masanay ka, para matrain yung kamay mo. I-post mo lang ganito. Next, ito ay fa. Kapag isang tuldok, fa. Kapag ganyan din na sign pero dalawang tuldok, ito ay qaf. Ito ay lam. Kapag yung lam na mayroon ka makitang maliit na hamza, yan ay kaf. Pwede rin makita mo ang kaf sa ganyan at hindi lang ganyan. Iba-iba pa yan. Mim nandun na. Waw nandun na. Ha nandun na. Lam alif nandun na. Hamza ya. Ang ya na lang. Itong lahat ng may tulok na ito ay nun. O di kaya ay ba. O di kaya ay ta. O di kaya ay ya. At saka itong tatlong tulok na ito. Fa. Kahit ano pa yung sign na makita mo maliban sa bilog. Basta kapag may tulok. Basta wag lang magaya sa mga ganitong sign. Mga ganitong sign at ganyan na sign. Ay basta kapag may tulok makita mo sa Quran. Sa tulok ka lang magbabase. Para kilalanin sila. Fa. Nun. Ba. Ta. Ya. Hindi naman kailangan na ganyan pa ang ya. Kahit hindi na yan ganyan. Ang ya. Meron pang isang letra na hindi ko pa sinabi. Na ganyan din. Alif full line. Ganyan din. Walang tulok. Ganyan din, pero walang tulog. Ganyan, parang ganyan. Ito yung medyo malapit na sign na ganito makita mo sa Quran. Alif full line o di kaya ay tinatawag na alif maksura. Ganyan. Pero kailangan din natin yan malaman kapag sa Quran na. Pero ipapaliwanag ko lang muna. Ang alif maksura ay nagiging ya din siya. Ang function niya, ang rules niya nagiging ya rin kapag nagkakaroon siya ng bawel na fatha o di kaya ay dhamma o di kaya ay kasra o di kaya ay sukun. Pero kapag wala ay nagiging alif siya. Parang alif siya na patagalin mo.
Bali yan yung mga letra, yan yung mga letra na kailangan mo yan makikilala ang kanilang shape kapag makikita mo sa Quran. Unahin natin ang itong meme na yan. Lagyan natin ng bilog para alam natin. Ang meme ay pwede mo makita sa Quran na ganito. Ito. Unahin natin sa Bismillahirrahmanirrahim, pero hindi muna ako magpapaliwanag. Ang importante, ipapakilala ko lang muna. Yan siya, yan yung meme. Pwede makita na ganyan sa Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay meme din yan. Yan, meme din siya. Ito ay meme din. Bismillahirrahmanirrahim. Yan. At dito pa, lagi mo yan makita na ganito yan. Makita mo yan. Tandaan mo, ganyan lang. Kita mo yan. Yan ay meme. Wasyamsi waduhaha. Waw, alif, lam, shin, mim, sin. Waw, ito at bod. Ha, alif. Pero dito lang tayo nakapokus. Pero mas maganda na mabanggit ko na lang ito kasama niya. Mim, ito yung makita, mim na ganyan. Hanap tayo ng iba. Yan din siya, mim din ito na may alif dito. Mim din yan. Yan, ano pa ba? Hanapin natin yung mga iba't ibang sign na makikita natin sa mim. Yan ay mim din yan. Ito ay fa'alhamaha. Fa, alif, lam na yuning bawi na sukun, ito ay ha. Ha, ito ay ha. Pareho lang ito na ha. Ito ay mim. Fa'alhamaha. Hindi mo na ako magpaliwanag siya. Basta ito ipapakita ko lang. Yan din siya. Hanap pa tayo ng iba. Ito, yan siya. Ito sa alayhim. Ito ay rabbuhum. Ang alayhim ay pwede mo rin makita sa ibang sign na itong ha niya ay iba yung pagkakasulat. Yan, mim din yan. Yan yung mim. Pero wag muna tayo dyan sa ha. Basta sa mim muna tayo. Kasi isa-isay natin yan eh. O ito. Ito ay mim din. Ito naman ay alayhim na ito. Ito yung sabi ko ibang style naman pagkakasulat ng alayhim. Ain, lam, ya. Ito ay ha. Iba naman yung pwede makita ang ha na ganito. Ito ay ha. Ito ay mim. Bali, alayhim. Alayhim narum mu'sadah. Ito ay mim din yan. Bali ito. Kapag ang lam at saka mim ay magkadikit ay pwede makita na ganito. Ito ay alif. Ito ay lam na sukun. Ito ay mim. Yun ang bawi ng mim. Ito ay ya na sukun. Ito ay mim din. Nun, ta. Atras na tayo. Ito ay wag mo na kasi dito tayo nakapokus sa mim. Basta ang mim, ang lam at saka mim na kapag nagkarikit, pwede mo makita na ganyan. Tingnan mo ganyan lang. Kaya tandaan mo laging makita na ganyan. At pwede mo rin naman makita na ganito naman. Dito sa wal musyrikin. Wal musyrikin. Ito ay lam at saka mim. Pwede rin ganyan. Yan ay mim din ito. Mim, kha, lam, sad, ya, nun. Mukhlisin. At meron pa dito, ito ay mim. Ito ay ghayru mamnun. Ghayn ya ra. Mim na fatha, mim na sukun, kaya mam. Nun, yan, mamnun. Meron din dito. Ito ay lam din at saka mim, yan. Mim din ito. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Yan, ganyan sila. Yan din, mim din yan. Mim din yan. Yan. Ma lam ya'lam. Lam at saka mim din, itong last niya. Next, continue. At hanap tayo ng iba. Ito, dito sa ya'lamu. Ya, ito ay ain, lam, mim. Yan, mim din yan. Lam, nagkadikit siya ng mim pero iba naman. Lam at saka ito ay lam na fatha, ito ay mim na dama. Ito ay la. Hindi ay lamo. Ya'lamu. Bali, tingnan mo ito ay lam din na sukun tapos mim din ito. Yan sabi ko na pwede magkadikit ang ganito, lam at saka mim. At iba pa, meron tayong makita, hanap tayo ng iba. Ito. Was-sama'i wat-tariq. Ito ay mim din ito. Mim, yun ang bawi na fatha.
Itong sin may sada, was-sama iwat tariq, pero hindi mo na ako magpapaliwanag. Pero darating tayo dyan, magpapaliwanag din ako. Nakapokus tayo sa mim. Ito ay lam at saka mim. Lam na ito yung bawil niya, fatha may sada. Itong mim yun ang bawil niya. Tapos may alif na dumikit. Yan. Ito pa. Fa, mim, ha, lam. O, mim din ito. Mim, ha. Yan, mim din yan. O, yan din siya, mim. Para masanay ka talaga makita. Kasi ang mim niya yan. Mim, mim. Yan. Last na lang. Meron pa akong hanapin na ibang sign ng mim. Dalawa na lang. Ito. Meron din dito. Ito ay sa, mim. Ito ay mim din. Ito ay summa. Summa. Ito ay mim din. Yan. Tandaan mo. Yan din siya. Mim din yan. Yan. Ito. Wa'amilu. Wa'amilu salihat. Ito ay mim din. Yan. Yan, mim din. Ito ay jahannam. Yan ay jim, ha, mim. Ito. Mim, jim, ya, dal. Ito ay majid. Yan din siya. Ito naman ay mahfuz. Mim, ha, fa, waw, za. Mim. Yan, mim. Tandaan mo yan. Last na lang. Ito, kapag na-separate siya ay, yan, ganyan din siya. Yan. At ito na ang last. Ito ay mim din. Mim. Ala ta'amil miskin. Mim. Yan. Pwede makita mim na ganyan at ganyan. Bali, yan na. Next. Sa next na naman. Bali sa part 6B na naman.